Purihin po ang ating Panginoon. Ayan, praise God. Ay, unang-una din po ay nagpapasalamat din po ako sa atin pong nakaraang pagdaraos ng ating anniversary. Nasa biyaya po talaga ng Panginoon sa ating pagtutulong-tulong, sa ating pagsasama-sama ay naganap na idaos ng matagumpay ang anibersaryo. Tunay nga po na ang preparation po natin doon ay mga ilang buwan din at sa tulong ng Panginoon ay naging matagumpay naman po. Kaya bawat isa sa atin may mga kanya-kanya mga bahagi at nagampanan naman po. At yun nga po ilan sa mga naging karagdagan natin ngayon sa taon na to na atin po pinagpapasalamat sa Panginoon ay yung nararamdaman nating lamig ngayon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan. Kahit noong anniversary, marami po tayo, puno ang lugar na ito, pero nakaramdam pa rin po ng lamig yung mga kapatid natin. Yung iba nga nag-alala, nako, buti na lang nakapagdala daw ng jacket. Siguro kung hindi, yung iba hindi nakapagdala ay talagang baka inubo. Pero yun po ay dahil sa kabutihan po ng Panginoon. Tunay nga po na pinapakita lamang nun, once we see the need and we respond to the need, nagtulong-tulong tayo bilang magkakapatid, wala pong mahirap sa Panginoon. Amen po ba? So salamat po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Patuloy lang po tayo na tingnan natin by faith ang pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin and participate, kumbaga flow with the need. At makikita nyo po as God use you, habang pinapakita niya yung mga pangangailangan, siya din ang magbe-bless ng inyong buhay upang ang pangangailangan na yon ay maging kabahagi kayo. Pangako yan ng Panginoon, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo upang mayroon kayong magamit sa pagkakawang gawa. So ang purpose, bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Kasi nga, nararamdaman natin, gusto nating maging kabahagi. Pero minsan sabi natin, Lord, gusto ko po maging kabahagi pero wala po akong maibigay. Hindi papayag ang Panginoon na laging may desire lang, may kagustuhan pero walang kakayanan. So ano gagawin ng Lord? I-bless talaga tayo. Tayong unang pagpapalain upang tayo din ang gamitin ng Panginoon na maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Praise God. Patuloy lang po tayo maglingkod ng may kagalakan hanggang dumating ang ating Panginoon. Namamasid na natin na malapit na talagang dumating ang Panginoon. At habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, makita po sa atin bilang church, lalo na tayo bilang kabahagi ng Jewels family, makita nga po that we are God's church that has been transformed from glory to glory. Ang makita sa atin, saan man tayo naroroon, hindi lang pag nandito sa chapel, kundi everywhere, sa trabaho man, sa school, sa pamilya, yung glory ng Panginoon ang makita sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Ngayong umaga po, hilingin ko po kayo muli na makipagbukas sa aklat po ng 2 Korinto chapter 3, verse 18. Ito po yung ating naging team verse last anniversary. At nais ko po na minsan pa ay bigyan pa po ng pansin ang paksang ito para po sa ating sa araw na ito. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At anyayahan ko po kayo muli na magsitayo at sama-sama po natin itong babasahin. 3 versions po ang nasa akin. So, yung 3 version po ang ating babasahin. Muna, sa Tagalog po tayo magsimula. Okay, ang Biblia. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Yung isa pa pong salin, tingnan po natin yung kung meron pong NIV, basahin din po natin sa NIV. Ang sabi po sa NIV, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord
who is the Spirit. At ang sabi naman po sa mabuting balita, Biblia, at ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang lalong maging maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon sa prayer. Muli, O Diyos, nagpapasalamat po kami ng lubos sa kalayaan na Ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po na sa araw na ito, muli mo po kaming idinako sa iyong bahay-sambahan upang sa lugar na ito ay dakilain ka namin, pasalamatan ka namin, at patuloy, O Diyos, na parangalan ka sapagkat Ikaw ang Diyos na dapat parangalan sa aming mga buhay dahil sa iyong mga dakilang gawa, lalong-lalo na sa iglesyang ito, Panginoon, na iyong itinatag. At O Diyos, salamat nga po na sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa iyo, kami po ay iyong binago at patuloy pang binabago. At alam namin, O Diyos, habang binabago mo kami, ang bawat isa sa amin ay magiging mistulang kalarawan mo as we continue to follow your will in our lives, O God. Kaya Ama, sa oras pong ito, pinagkakatiwala ko po sa iyo mga sandaling lilipas, at Ikaw ang aming Diyos na aming pinararangalan at dinadakila. At ang banal mong Espiritu, na siyang Espiritu ng katotohanan, ang patuloy na maghayag ng mga katotohanan ito at maihayag ang katotohanan ito, maitanim sa puso ng iyong mga lingkod. Sama-sama kami may kagalakan, O Diyos, na ipamuhay ang iyong banal na kalooban hanggang sa Ikaw ay muling dumating. Muli sa iyo lamang ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Makako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Reflecting the Lord's radiant glory, o pagsisinag ng maningning na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan po yung ating paksa ngayong umaga. Nung ating pong anniversary, ang ating naging theme is Transform from Glory to Glory. Na doon po sa bahagi ng banal na kasulatan, ito pong ating pong binibigyan ng pansin, ay yun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. As we look unto Jesus, ang nakita po natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. At habang patuloy tayong tumitingin sa ating Panginoon as we follow Him, dito sa journey ng ating pananampalataya, ang pangako ng banal na kasulatan, God will transform us still from glory to glory. At ito po yung magandang katotohanan. At ngayon naman po, sa atin pong bibigyan ng pansin, makikita natin dito sa bahaging ito ng Biblia na, ang sabi nga po, tayong lahat na tumitingin sa Panginoon, tumitingin na wala na yung talukbong, naalis na yung talukbong. At sa pagtingin natin sa Panginoon, ang nakikita natin ay ang kanyang kaluwalhatian. At itong kaluwalhatian na ito na ating nakikita mula sa Panginoon, ito ay natatransmit sa atin. Kumbaga, as we look unto Jesus, hindi yung ating sarili ang ating nakikita, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, sabi, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Kaya kung gagawin po natin itong personal, tulad ng binibigyan natin ng pansin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, na may mga pangako ang Diyos, bagamat ito'y pangako para sa lahat, pero dapat angkinin natin ito ng personal. Kaya kung ipe-personalize po natin ito, kung tayong lahat ang sinag ng kaningningan ng Panginoon, pag i-personalize natin ito, sabihin natin sa ating sarili, I am the radiant glory of God. Ako ang maningning na sinag ng Panginoon. Kasi sabi, tayong lahat ang nagiging sinag ng maningning na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Bagamat ang dati nating buhay nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, hindi po kaluwalhatian ang makikita natin.
sa ating buhay kapag ang tiningnan natin ay yung dati nating buhay. Ngunit ang maganda nga po, pinatitingin tayo hindi sa ating buhay, kundi sa kung ano ang ginawa at inihanda ng Diyos para sa atin. And as we look unto Jesus, yun po yung nakikita natin, yung dakilang gawa ng Diyos para sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ang sinasabi ng banal na kasulatan, dahil kay Kristo tayo nakatingin, ang nakikita natin hindi yung ating kawalan, kung hindi yung kaningningan ng Panginoon. At yung kaningningan na yun na nagraradiate, maningning. Ang sabi, tayo ang nagiging sinag. So yung kaningningan ng Panginoon at tumingin tayo sa Panginoon, nahahawahan tayo ng kaningningan na yon. At saan man tayo pumoroon, daladala na natin yung kaningningan na yon. Kaya reflecting the radiant glory of God. And specifically, the radiant glory of the Lord. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, we are reflecting the Lord's glory. At hindi lamang basta glory ng Lord ang sinasabi dito ng banal na kasulatan, kundi ito ang sabi, ito ay maningning, ito ay radiant. At kung ang kaluwalhatian ng Panginoon ay radiant, maningning, at kung tayo ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon, anong kailangan gawin doon sa sinag na ito? We are to reflect the radiant glory in us. Kung natatandaan niyo po, nung si Moses po, sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 3, sabi ng banal na kasulatan, o verse 13, si Moses kailangan takpan ng kanyang mukha kasi yung glory na kay Moses, pag hindi niya tinakpan yung kanyang mukha, sabi ng banal na kasulatan, that glory is slowly fading away. At ayaw ng Diyos na makita ng mga Israelita na yung kaluwalhatian na yon unti-unting nawawala. Ngunit sabi nga po ng ating pinag-aral dito sa chapter 3 ng 2 Corinthians, ang kaibahan ng glory na ibinigay ng Diyos sa kanyang church, this glory is lasting. This glory is radiant. Napaka-ningning. At dahil ito ay maningning at taglay natin ang kaningningan nito, as we look unto Jesus, ang bahagi naman natin bilang mga mananampalataya is to radiate this glory in us. Kailangan ang buhay natin bilang mga mananampalataya nagre-reflect ng radiant glory of the Lord. Hindi katulad ni Moses, kailangan takpan para hindi makita mawala. Itong glory na binigay ng Panginoon sa church sa bawat isa sa atin. Para maunawaan niyo mabuti, ganito po yan. Look at your neighbors right now. Sige po, tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Pag tinignan natin yan sa pisikal na paningin, ang makikita po natin sa ating mga katabi, of course, hahanga tayo, appreciate natin yung kagandahan, kapugian, everything. Still, pag ginamit natin basta-basta yung ating pisikal na paningin, makikita pa rin natin yung limitations. Makikita pa rin natin sa ating mga kapatid yung mga kapintasan. Why? Kasi nga, ang tinitingnan natin ay ang ating mga kapatid. Ayon doon sa paningin pisikal. Pero ayon dito sa ating binasang banal na kasulatan, sabi, hindi, pag tumingin tayo sa Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian ang nakikita natin. At sabi ng banal na kasulatan, dahil nakikita natin yung kaluwalhatian na yon at tayo ang naging sinag ng kaluwalhatian na yon, so every one of us, we carry the radiance of God's glory. Now, uulitin ko po, pag tumingin na kayo ngayon in the Spirit sa inyong kapatid, pag tiningnan nyo siya, hindi na siya yung sa physical nyo titingnan. Kundi titingnan nyo ang inyong kapatid na taglay ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat yun ang sabi ng banal na kasulatan, ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, kapag katiningnan ko po kayo bilang aking kapatid sa Panginoon, hindi ko kayo titingnan doon sa pinaan.
Kundi titignan ko kayo sa kaluwalhatian ng Panginoon na nasa inyo. At dahil ang kaluwalhatian ng Panginoon na makikita ko sa inyo, hindi ko makikita yung inyong limitations. Ang makikita ko ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Amen po ba? Kaya bawat isa sa atin, when we look upon each other na mayroong spiritual eyes, hindi tayo magpupunahan, hindi tayo magsisiraan. Kasi anong sisiraan mo sa maluwalhati? Meron ka ba makikitang kahinaan sa kaluwalhatian? Wala. So, nagkakaroon lang ng lugar ang siraan, ang punahan, kapag ang ginagamit nating pagtingin sa ating mga kapatid ay yung ating physical na paningin. Amen po ba? Kaya sabi dito ng banal na kasulatan, tayong lahat. So, every one of us, tayong lahat, taglay-taglay natin ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, kung yon ang katotohanan, I should take it as truth. Tatanggapin ko yun na katotohanan na ako ay sinag ng Panginoon. I am the radiant glory of the Lord. The same with you. I consider you, I treat you, I see you as the radiant glory of the Lord. Sapagkat yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo pong lahat ito, taglay-taglay natin ang kaningningan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon, pansinin niyo po, ang sabi po ng banal na kasulatan, the Lord Jesus is the radiance of God's glory. Makikita po natin yan sa Hebrews chapter 1, verse 3. Hindi po natin nakikita ang Diyos, pero nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ang Panginoon, ipinakita niya ang kaningningan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ito po sabi ng Bible, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Sa Tagalog ay ganito po ang pagkakasabi, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So being children of God, bagamat nawala yung glory na yon noon, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, di ba, tandaan niyo po, nung nilikha po ang tao, ang kaibahan natin sa mga hayop na nilikha, we carry the glory of God, the image of God in us. Dala-dala po natin yon. Pero nung nagkasala ang tao, yun ang nawala. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, ibinalik niya yung glory na yon sa atin. Kaya hindi na tayo tinitingnan ng Diyos ng makasalanan. Tinitingnan niya na tayo na maluwalhati. Bakit? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 16, naaalis yung talukbong at tayo ay humaharap sa Diyos. Taglay ang kaluwalhatian kapag tayo'y tumitingin sa Panginoon. Kaya yung glory na nawala ay ibinalik ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus. Kaya every one of us is glorious. But hindi glory nating sarili ang dala-dala natin. The glory of the Lord in us. At kung paano ang Panginoong Jesus, nung naparito siya sa lupa, hindi nakikita ang Diyos, pero ang sabi, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of God the Father. Kung tayo ngayon, katulad ng ating Panginoong Jesus, ay anak ng Diyos, kung ano ang anak, ganun dapat. O kung ano ang magulang, ganun dapat ang anak. Like father, like son. Amen po ba? Kaya nung tayo nanalig sa Panginoon, hindi na tayo makasalanan. Ngayon, tayo po ay godly na. Mga maka-Diyos niya, children of God. Pero kakasala pa din tayo, pero hindi na yung dating buhay. Malaki na pong kaibahan yon. Kaya ngayon, lumalakad na tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At yes, may mga nakikitang mga flaw sa buhay natin. Dahil hindi pa tayo perfect. Pero maganda, dahil tayo ay taglay natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, He is transforming us from glory to glory to glory. E tingnan niyo pong mabuti ito mga kapatid.
Kasi ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi, tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sundan niyo po yun, ha? Tayo daw po, kapag lumalapit sa Diyos ng may pananampalataya kay Kristo, para daw tayong tumitingin sa isang salamin. At yung salamin na yon ay ang glory mirror. Ang tawag po doon sa salamin na yon ay glory mirror. Kasi pag tumingin ka doon sa salamin na yon, ang makikita mo ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero ikaw ang titingin, ha? Pero bago tayo tumingin sa glory mirror, isipin niyo muna, paano ba kayong tumitingin sa salamin? Di ba? Pag tumitingin tayo sa ordinaryong salamin, of course, ang makikita natin ay ang ating sarili. Tama po ba? Yung ordinaryong salamin, yung reflection natin, yun ang lilitaw doon sa salamin. Hindi naman po siguro tayo yung katulad ng Greek mythology, no, na si Narcissus. Tatandaan niyo si Narcissus. Nung tumingin siya doon sa reflection niya doon sa tubig, may nakita siyang napakapogi na tao. At habang tinitingnan niya yung image doon sa tubig, lalong tumatagal, parang lalong pumapogi. Dumating yung point na na-inlove na siya doon sa image na nakikita niya doon sa tubig. Samantalang ang nakikita naman niya ay yung kanyang sarili. Puging-pugi sa sarili. Di ba, tanungin ko kayo, pag tumitingin ba kayo sa salamin, yun ba yung sinasabi niyo? Talaga naman, pogi mo. Okay, ang ganda mo. Hindi naman tayo tumingin sa salamin para i-appreciate lang natin agad yung sarili natin. Ang totoo, ang reason bakit tayo tumitingin sa salamin is para hanapin ano yung bagay na dapat i-fix sa atin. Baka yung kilay nyo medyo bumaba, medyo tabingi, yung lipstick nyo ay lapad masyado, di ba mga ganon? Yun ang purpose natin when we look at an ordinary mirror para i-fix dapat fix. At pag okay na, tsaka kaalis. Pero bihira yung titingin ng katulad nung kay Narcissus na nakita, tas hahangaan mo masyado ang sarili mo to the point na ma-inlove ka na sa sarili mo. Bihira po yung ganon. Pero normally, when we look at an ordinary mirror, ang hinahanap po natin, ano yung dapat na ayusin sa ating mga sarili. Kaya ito po yung point. Merong dalawang mirror, ordinary mirror and glory mirror. Doon sa ordinary mirror, ang makikita mo yung mga limitasyon mo, yung mga dapat ayusin sa'yo. Doon naman sa glory mirror, titingin tayo ngayon. Ano itong glory mirror na sinasabi ng binasa natin bahagi ng banal na kasulatan? Okay, itong glory mirror na ito, ang sabi, pag humarap daw po tayo, wala tayong talukbong, at tumitingin tayo sa isang salamin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Anong nangyayari? Kapag tumingin po tayo sa glory mirror na ito, ang nakikita natin, hindi agad malinaw, pero at least doon sa glory na yon, hindi yung reflection mo ang makikita mo. Kasi katulad daw tayo ng taong tumitingin sa isang salamin, at ang nakikita natin ay ang kaninningan ng Panginoon. Napansin niyo po ba yon? Ikaw ang titingin, pero hindi ordinary mirror ang titingnan mo, salamin ng Panginoon, pero yung salamin na yan, ang tawag doon ay glory mirror, at pag tumingin ka, ang sisinag sa'yo, hindi yung karumihan mo. Ang sisinag sa'yo ay yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nasusundan niyo po ba? So, itong glory mirror na ito, habang tinitingnan mo, ang makikita mo ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay. Ngayon, kailangan po na kapag tumingin ka sa glory mirror na ito, ang makita mo ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. So anong kailangan gawin? Dalawang bagay. Para makita mo ay kaluwalhatian ng Panginoon, number one, approach this mirror with unveiled faces. Ibig sabihin, kung haharap ka sa Panginoon, doon sa glory mirror, hindi katulad nung kay Moises, na pagharap sila sa Panginoon, natatalukbungan sila, kaya hindi nila nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo naman, ang sabi, pag humarap tayo sa Panginoon ng may pananampalataya, natatanggal yung talukbong na yon. Ngayon, ano ibig sabihin nito na tayo ay haharap sa Panginoon ng merong unveiled o walang talukbong na mukha?
Ang ibig sabihin po nito is face-to-face meeting with the Lord. Na ibig sabihin sa ating panahon ngayon, dahil alam natin ang Panginoon ay pwede na nating makahanap ng personal. We can approach God in His throne dahil tinanggal na ng Panginoon yung hadlang. Ngayon, dapat kung lalapit din tayo sa Panginoon, through this glory mirror, para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, kailangan lumapit tayo by faith in the Lord. Na sa paglapit natin sa Panginoon, dahil sa pananampalataya, ang ire-reflect ng mirror na yon is the glory of the Lord. So dapat unveiled faces. However, kapag lumapit tayo sa glory mirror, na sa halip na makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, meron pong possible distractions para hindi natin makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit sa panahon natin ngayon, ang sinasabi ng Bible, pwede na nating lapitan ang kaluwalhatian ng Diyos. Pwede na nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos through Jesus. Pero, pwede pong magkaroon ng distractions. Ibig sabihin, kahit lumalapit tayo sa Panginoon, pwedeng itong distraction na ito, katulad po nung belo, yun po ay distraction. Lumalapit sila sa Diyos, pero hindi nila nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ating panahon, what can be the distractions that can prevent us to see the glory of God? Ano yung mga possible distractions? Bagamat the mirror is waiting for us, ready to radiate to us the glory of God, the glory of the Lord. Pero ano ang pwede mag-prevent sa atin to see the glory of the Lord? Ano yung pwede mag-prevent? Ano po yung mga possible distraction na kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi natin makikita ng lubos ang kanyang kaluwalhatian? Eto po, yung ating mga preoccupations, yung mga bagay na iniisip natin, mga agenda natin sa ating mga buhay. Timbawa po, right now, nandito po tayong lahat, sama-sama tayong sumasamba sa Panginoon. This is coming to the presence of the Lord. Amen? At kapag kayo'y focus po, by faith, sa kilos ng Diyos, lahat ng pananambahan, you can see the glory of the Lord. Amen po ba? Pero kung kayo pa naparito, at sa po na ito ay iniisip nyo, anong oras kaya matatapos itong gawain na to? May lakad pa naman ako. O kaya naman, pumunta kayo sa gawain na ito na may mabigat kayong problema at dumating kayo sa gawain na ito na yun yung dala-dala pa rin ninyo. Sa halip na makapag-focus kayo sa pagsamba, yung preoccupations of your thoughts, yun yung ina-entertain ninyo at hindi yung kaluwalhatian ng Panginoon. Yes, nandito kayo sa gawain ng Diyos, but those are distractions to see the glory of God that is radiating in the presence of God. Nasusundan niyo po ba? Ibig sabihin, gusto ng Diyos na ipakita yung kanyang kaluwalhatian. But there are things that are distracting you to see the glory of God. Kasi kung ito yung mga bagay na habang naririto kayo, yun yung mga pumupuno ng inyong isip, sa halip na, Lord, alam ko po na mabigat ang aking problema, pero ikaw ang nangako. Dadalhin ko sa iyo ang aking problema, na ikaw ang magpapasan, at nais ko na ang aking isipan ay ituon ko sa iyo upang ikaw ay aking purihin sa oras na ito. Binibigay ko sa iyo ang aking suliranin, at ako'y magpupuri sa iyo ng malayang malaya. That way, at din yung problema, pero tama na yung ginawa mo because you approach God and you are seeking to see the glory of God. Amen po ba? So yun po yung mga possible na dahilan. Kumbaga natatalukbungan tayo ng mga distractions sa ating mga buhay.
Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 16, "But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken." Ang kailangan po, humarap tayo sa Panginoon. Face to face, with unveiled faces. Haharap tayo sa Panginoon. Mahirap naman po yung nakikipag-usap sa Panginoon o humaharap tayo sa Panginoon. Halimbawa, ito yung presence ng Lord. Tapos tayo yung nakatalikod sa Panginoon. Ano kaya mangyayari kung tayo'y haharap sa Panginoon? Dapat face to face. So nakatalikod tayo dahil nga distracted tayo. Ano mangyayari? Kaya sabi dito, naalis lamang yung talukbong na yon when we come to the Lord. When we turn to Him, when we come to Him face to face. Inaalis niya yung mga kabigatan na yon at nakikita natin yung kaluwalhatian niya. Yun ang dahilan kung bakit kahit ang dami nating mga suliranin, mabibigat na suliranin, pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang nakikita natin ay yung kaparaanan ng Diyos doon sa mabibigat na suliranin. Katulad nga po nung sa ikalawang hari, ito pong si Propeta Eliseo ay dahil nga lingkod siya ng Diyos at nagpapahayag siya sa Israel kung ano yung dapat gawin, yung hari ay nagtataka siya, bakit gano'n? Lahat ng kanilang mga hakbang ay nakukontra. Ngayon, sabi po ng lingkod ng hari doon sa kanilang kalaban, yun ay dahil kay Eliseo. Kasi yung tao na yon ay ginagabayan ng Diyos. So, nagplano yung hari, sabi niya, kukubkubin niya yung bayan at kukunin niya itong kalaban nila na si Propeta Eliseo. So, nagpadala siya ng maraming mga soldiers, nagpadala siya ng mga nakakarwahe, nakakabayo, at talagang pinaligiran sila, isang tao lang, pero batalyon ang pinadalang sundalo. At ang maganda, pag binasa niyo ang 2 Kings chapter 6, nakikita ito ni Eliseo, malinaw. Nakikita niya na maraming mga sundalo na paligid sa kanya. Kitang-kita ng kanyang mata. Pero walang takot. Ang problema, nung magising yung kanyang katiwala, pagbukas ng bintana, di ba? Ang sarap ng tulog mo, tapos pagising mo, ang sarap ng pakiramdam mo, pagbukas mo ng bintana, ang laking problema yung nakaharap sa'yo. Ano to? Tapos sinabi niya, Panginoon, napakarami mga sundalo nakapaligid sa atin. Ano lang ang sabi ni Eliseo? Nagpray lang siya, Panginoon, buksan mo ang kanyang paningin. Kasi nakita niya yung napakarami mga sundalo. At nung binuksan ng Panginoon yung paninging espiritual ng katiwala ni Eliseo, ang nakita naman niya, mas marami pa palang sundalo na nakapaligid doon sa mga sundalo na nakikita niya physically. So ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagka tayo'y tumitingin ng may pananampalataya, ang nakikita natin ay yung solusyon ng Diyos na makapangyarihan. Pero kapag tumitingin tayo sa Diyos na ang daladala natin ay yung mga distractions, mga problema na parang wala na tayong magawa, at ito yung nagpipigil sa atin para maibigay yung pagpupuri sa Panginoon, na dapat sana nandito tayo para sama-sama magpuri sa Panginoon, pero bigat na bigat ka ni hindi mo maitaas ang iyong kamay mo. Bakit? Kasi marami akong problema eh. Pag yun ang tinignan natin, hindi natin talaga makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, tumingin ka ng may pananampalataya, ang makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos at yung problema mo, gaano man yan kalaki, mayroong dakilang solusyon ng Panginoon sa mga problema mo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Diyos. Kaya, we are encouraged to approach the Lord face to face for us to see His glory. Ibig sabihin, ano ang naghahadlang? Kung kasalanan, kung may itinatagong kasalanan, walang hadlang na hindi pwedeng ilapit sa Panginoon. Huwag mo ikahiya, ay, may nagawa akong kasalanan sa Panginoon, nakakayang lumapit sa Lord. Hindi, mas lalo kang ang lumapit sa Lord.
Mas lalo mo kailangang ibukas ang buhay mo sa Panginoon para yung kasalanan na yan, hindi maging hadlang para maranasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi minsan sabi natin, at saka lang ako lalapit sa Lord pag naayos ko na yung buhay ko. Hindi mo maayos ang buhay mo. Dahil ang Panginoon lang ang may kakayahang mag-ayos ng ating mga buhay. We have to come to Him openly, honest. Diba? Meron tayong mga kahinaan, Lord. Alam mo po yung kahinaan ko, Lord. Ayan, Lord, kagabi, nakagawa na naman ako ng kasalanan sa iyo, pero gusto ko pong magpuri sa iyo. Gusto ko po na ihayag sa iyo, ito yung iyong lingkod. Patuloy mo akong baguhin. So, maging honest tayo sa presence ng Lord. Hindi yung haharap tayo sa Panginoon at yung ating mga kasalanan, yun yung nagiging hadlang. Parang nagpe-pretend tayo sa Panginoon, pero ang totoo, ayaw nating ibukas ang ating mga sarili sa Panginoon. Hindi natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. So come face to face with the Lord. With unveiled faces. Ibig sabihin, by faith. At mararanasan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Secondly, hindi lamang nais ng Panginoon para maranasan natin yung kanyang kaluwalhatian na lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Yun po yung unveiled faces by faith. Secondly, keep looking to the Lord. Ang ibig sabihin po, kung ikaw ay naririto ngayon para sumamba sa Panginoon, that's it. Hayaan mo na ang Panginoon lang talaga ang tingnan mo. Hindi ang sarili mo, hindi ang ibang tao, kapatid mo. Bakit po? Kasi nga, di ba, kung tayo po'y sasamba sa Panginoon at ang titingnan natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon, wala tayong makikitang mga flaws sa Panginoon. Pero kung nandito kayo at sasamba kayo, pero ang nasa isip ninyo, kanina nung ako'y nagpaplano, talagang sasamba ako sa Panginoon. Pero makikita ko si sis, naku, nakakatabi ko pa si brother. So anong nangyari? Ang plano mo nung una ay katagpuin ng Panginoon, handang-handa na ang puso mo. Iyon ang plano mo, pag alis mo ng bahay, nakahanda ka na. Pero pagdating mo sa agawan, naku, of all places naman, doon po dati kong inuupuan. Alam namang doon ako talaga nakaupo. Ibig sabihin, minsan, sa halip na sa Panginoon lang tayo tumingin para ang makita natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon, dinadaya tayo ng kaaway para tingnan yung ating kapatid na nagiging sagabal para maranasan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya anong dapat gawin? Kung titingin ka, patuloy ka lang na tumingin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Kasi pag ang sarili mo ang tiningnan mo, alam mo, nakatingin ako sa Panginoon, yung glory mirror. Pag ang tinitingnan ko doon sa glory mirror, hinahanap ko yung aking sarili, ang makikita ko, yung sarili ko, yung limitasyon ko. Ayan, Lord, bigo ka na naman sa iyong anak. Talagang wala, talagang failure ako. Kasi nga, ang tinitingnan ko yung aking sarili. Pero kung lumapit ako sa Panginoon at ang tinitingnan ko yung kanyang kaluwalhatian, hindi ko nakikita yung sarili ko. Ang nakikita ko, yung kaluwalhatian ng Panginoon, dahil ang tiningnan ko, glory mirror. Talagang ang lilitaw dun sa glory mirror, kaluwalhatian lang ng Panginoon. Eh ngayon, halimbawa po, hinahanap ko yung aking sarili, tinitingnan ko yung iba, at tinitingnan ko, dahil iba ang tinitingnan ko, so ano makikita ko sa iba? Yung imperfections din, yung kakulangan, yung kahinaan. Kaya gusto ko mang magpuri, gusto ko mang ibigay yung aking pasasalamat sa Panginoon. Ano ang mangyayari? Yung aking isipan, nadaya na ng kaaway. Kasi hindi na yung kaluwalhatian ng Panginoon ang naging focus ko. Ang naging focus ko, yung kapatid o yung tao na kinaiinisan ko. Umaaring hindi dito, baka pag nagpupuri kayo, naalala nyo, si biyanan nyo. Di ba? Hindi kayo makapag-focus kasi yung puso nyo nandun kay biyanan. So keep looking at the glory of Jesus. At habang tinitingnan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, hindi natin makikita yung sarili natin. Ang totoo, sabi nga ng verse, ang sabi doon, habang tayo ay mistulang nagiging kalarawan niya. Ibig sabihin nito, at as we continue to look at the glory mirror, na ang nakikita natin ay kaluwalhatian ng Panginoon. Pero ako nakatingin doon.
Pero habang tumatagal, nakikita ko na rin yung aking sarili doon, pero hindi na yung sarili ko, kundi yung sarili ko na kinikilusan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Pero kung hindi ako titingin doon sa kaluwalhatian ng Panginoon at ang titingnan ko yung aking sarili, hindi ko makikita yung kaluwalhatian ng Panginoon at yung aking makikita ay yung aking mga limitations, yung aking mga kahinaan. So to see clearly the glory of God, dalawang bagay ang kailangan gawin. Ano yun? Come with unveiled faces, ibig sabihin by faith, and secondly, keep on looking doon sa glory lang ng Panginoon. Huwag sa ibang tao. Huwag kayong mag-focus sa tao, sa glory lang ng Panginoon. That way, yung kaluwalhatian ng Panginoon na ating laging tinitingnan, yun ang magbabago sa atin from glory to glory. Di ba? Kung ano yung tinitingnan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Di ba? Kung ano yung lagi mong tinitingnan, nagiging katulad mo. So, ganun din po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Now, habang tumatagal tayong tumitingin doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, dahil yung kaluwalhatian na yon, yun yung sinag. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mayroong sinag, and the more that we look at the glory of the Lord, yung sinag na yon, yun yung nagiging taglay natin. At kahit umalis tayo doon sa glory na yon, dala-dala pa rin natin yon. Kaya yun po yung kalagayan natin. The Lord's glory is very radiant, at tayo naman na tumanggap ng radiant glory of the Lord, kahit wala na tayo doon sa mirror, dahil nakita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, dala-dala natin yon, and we are reflecting it saan man tayo naroroon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung tayo ay ganon ang paningin sa bawat isa, hindi natin pupulaan yung ating mga kapatid. Bakit? Ang pinupulaan mo, yung glory ng Lord sa iyong kapatid. Ang sisiraan mo, yung glory ng Lord sa iyong kapatid. Nasusundan niyo po ba? Kasi pag tinignan natin ang ating sarili, o ang ating kapatid, nang hindi taglay ang glory ng Lord, meron tayong pwedeng magawa, masabi doon sa ating kapatid. Pero kung tinitingnan natin siya as the glory of the Lord ay nasa Kanya, hindi natin siya titingnan na mayroong flaw. Okay, ngayon naman po, punta po tayo doon sa katotohanan ng ating pag-aaral na we are to reflect the Lord's radiant glory. Anong ibig sabihin po nito? Kung bawat isa sa atin ay taglay natin ang kaningningan ng Panginoon, we are to reflect it. Kung sinag yan, kailangang isinag natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Tandaan nyo, we have no glory na sarili natin. Meron tayong glory ng Panginoon. At kung meron tayong glory ng Panginoon, kailangan nating i-reflect ito. So ano ibig sabihin nito? Para i-reflect natin. Tatlong bagay, at gusto ko po na ito yung makita sa atin bilang mga mananampalataya. Number one, to reflect the Lord's radiant glory means to live a transformed life. Ito po yung larawan ng pagre-reflect ng kaluwalhatian ng Panginoon. Na tayo ay taglay natin yung binagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito yung pamumuhay na taglay ang katangian ng Diyos. Pag-ibig, kahabagan, katuwiran, pamumuhay na kinakikitaan ng bunga ng Espiritu na siyang bumabago sa ating pagkatao upang lalong maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, to reflect the radiant glory of God, parang ano ang patunay na tayo ay taglay natin ng kaluwalhatian ng Panginoon? Ang patunay, binagong buhay. Ngayon, ano itong binagong buhay na ito? Pag sinabi po yung transformation sa atin bilang mga mananampalataya, ang ibig sabihin po ng transformation is a thorough or dramatic change in form or appearance. Katulad po ng butterfly. Pag tinignan natin yung life cycle ng butterfly,
Sa biology po, ang ginagamit po na term doon sa cycle na yon ay metamorphosis. Kasi imagine niyo mula doon sa egg, tapos second, papunta doon sa pagiging larvae, yung caterpillar, tapos papunta doon sa pagiging pupa na nababalot na siya ng may mga nakabalot sa kanya na later on, itong makapal na bumabalot sa kanya, ay lalabas ang isang napakagandang butterfly na hindi mo iisipin na galing siya doon sa kalagayan ng caterpillar. Ang pangit ng caterpillar, pero ang butterfly, napakaganda. So ganun din po yung transformation na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay transform ng Diyos. Hindi po ni-repair, hindi po, kumbaga sa mga trabaho no, na ginagawa sa mga natin, pwedeng repair lang, o kaya naman ay merong idinagdag. Sa atin po, tayo bilang mga mananampalataya, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay talagang tinransform. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang. Hindi ito physical, ang pagbabagong ito ay sa spiritual. Bakit po spiritual? Binigyan tayo ng bagong puso, a new heart and a new spirit. Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So hindi po tayo ginawang yung parang nagkaroon lang ng bypass operation sa puso natin. Hindi. Spiritually, binigyan tayo ng bagong puso. Yung dati nating maruming puso, wala na yon. Binigyan na tayo ng bagong puso na pwedeng pagsimulan ng bagong buhay sa harapan ng Diyos. Kumbaga clean slate talaga. Wala na yung dating pagkatao natin. Bago na. At dahil ito ay meron na tayong new heart and new spirit, kasama po sa new heart and new spirit na to ay binigyan tayo magkakaroon tayo ng new desires. Unang Pedro chapter 2 verse 2 sabi, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas ng espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. So mayroon na tayong new desire, nagkakaroon na tayo ng new thinking. Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang nabago sa atin ay yung ating espiritu upang maging masunurin sa Diyos. At dito sa mundong ito ay meron pa pong sistema na ginagamit ng kaaway. At yung isipan natin, alam itong mga sistema ng mundong ito. Pero dahil bagong espiritu na tayo, kailangan umalign yung ating isipan sa bagong espiritu. Kaya kailangan mabago yung ating kaisipan ayon sa gusto ng bagong espiritu na nasa atin. Kaya binibigyan niya tayo ng new mind, new thinking, upang ang gawin natin ay ang kalooban lamang ng ating Diyos. So there is a transformation. At itong transformed life na ito yung nagre-reflect ng glory ng Diyos. Yung binagong buhay, yun yung nagdadala ng kaluwalhatian ng Panginoon. A transformed life. Number 2, ano pa po ang larawan ng reflecting a radiant glory of the Lord? It is a life manifesting the fruit of the Spirit. Dahil binigyan na tayo ng bagong puso at bagong espiritu, kasama sa bagong espiritu na ito ay ang bunga ng espiritu na siyang uri ng pamumuhay na dapat nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kaya kung noon, dumang puso natin,
taglay natin ay puro galit, taglay natin doon ay puro gawa ng kasalanan, itong puso na bago na binigay ng Diyos sa atin, ang puso na ito ay puso na mayroong bunga ng Espiritu. Sapagkat tinanggap natin ay bagong puso at bagong Espiritu. At itong bagong Espiritu na to, ang ipinamumuhay nito ay ang bunga ng Espiritu. At ano bang ginagawa kapag ikaw ay, di ba, ano ginagawa natin sa bunga? Kung ikaw ay isang tao na sabi, taglay mo ang bunga ng Espiritu. Now, tingnan natin sa physical na kalagayan, di ba, ang bunga pinipitas. Ngayon, sa atin din po, dahil nga meron na tayong bagong buhay, at ang buhay na ito ay may bunga ng Espiritu, then, expect that our lives, katulad ng puno na laging pinipitasan ng bunga. Pero maganda, dahil tayo ay hindi literal na puno, hindi tayo seasonal. Na kapag panahon ng tagmangga, pang summer ka lang. Na ibig sabihin, pagka naubos na yung pag-ibig, dahil seasonal, pang December lang ang pag-ibig, kaya okay lang magalit ako mula January hanggang November. Kasi naubos na yung bunga ko ng pag-ibig. Hindi po ganon. Dahil nga, binigyan na tayo ng bagong puso at bagong espiritu, natural dapat ang lumitaw dito ay, ang magmanifest dito yung kung anong nasa loob. At ang maganda, dahil nga ito'y hindi seasonal, ang Panginoon ay all year round, pinagpapala tayo ng bagong buhay na ito. Kaya nga, from glory to glory, all year round, yung bunga na yan, kahit pinipitas siya ng mga kaaway nyo, kahit na ginagalit ka na ng kaaway mo, ang lalabas pa din dyan pag-ibig. Kahit na inaakusahan ka na, ang lalabas pa rin dyan ay pagpapatawad. Andiyan po ba kayo? May kausap po ba ako? Di ba? Kasi yun yung transformed life eh. Yun yung ire-reflect natin. Eh how about ganito? Sabi natin, tayo mananampalataya at daladala ko ang kaluwalhatian ng Panginoon. Mamarunong magpatawad. So, hindi nakikita yung kaluwalhatian. Well, maaari, hindi pa agad makapagpatawad, pero sinisikap, at least merong pagsisikap. Pero kung totally, hindi, ibang usapan na yan. Pamilya ko na ang ginagalaw nila, kaya hubarin ko muna yung pagkakristyano ko. Ibang usapan na to, pamilya ko nang nakataya dito eh. Walang ganun sa Panginoon. Kahit na parang naargabyado ka, hayaan mo pa rin na yung bunga pa rin ng Espiritu ang lumabas. Kasi yun na yung bagong buhay, yun na yung glory. Yun na yung buhay na nagtataglay ng glory ng Panginoon. Amen po ba? It is a life manifesting the fruit of the Spirit in our lives. So, kung kailangan magpatawad, dapat matuto tayo magpatawad. Kaya nga nung si Pedro po ay tinanong niya ang Panginoon, Lord, hanggang kailan ako dapat magpatawad? 7 ulit po ba? Yan po ay nasa Matthew chapter 18 verse 21 and 22. Kasi sa kautusan, pag nagpatawad ka ng 3, at least gracious ka na nun. Eh kaya lang, sabi ni Peter, kaso born again na ako eh. Kaya hindi lang 3. Para sa kanya, medyo dapat nakahihigit siya. Lord, 7 ulit po ba? Anong sabi ng Panginoon? Makapito, sabi niya. Sagot ng Panginoon, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Nang ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, kung tayo ay nagtataglay ng bunga ng Espiritu, kultura natin ang magpatawad. Kahit pa ulit-ulit pa yan, magpapatawad at magpapatawad tayo, sapagkat yan ang larawan ng nagtataglay ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. And lastly, ano po ang palatandaan na tayo'y nire-reflect natin ng kaluwalhatian ng Panginoon? Third, makikita ito doon sa right responses natin doon sa troubles or hardships na ating pinagdadaanan. Na kahit na mahirap yung sitwasyon,
pwedeng makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. Sa kwento po ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verse 15, meron pong sitwasyon dito, sabi ng Bible, tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Sa NIV, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Alam niyo po kung ano yung sitwasyon na to? Itong Acts chapter 16, si Esteban po ay pinipersecute. Si Esteban po ay inaakusahan ng maling accusations. At nagngangaral po siya ng salita ng Panginoon. Pero habang ginagawa sa kanya ng mga tao, itong mga bagay na ito, ang sabi, sa halip na magalit si Esteban doon sa mga tao, in fact, di ba sa chapter 7 ng mga gawa, binato siya hanggang mamatay. Pero ano po ang naging ni Esteban, ang naging prayer niya, Panginoon, wag niyo pong ituring na kasalanan nila yung kanilang ginawa sa akin. Now, anong point dito? Dito po sa panahon na ito na siya po ay inaakusahan, pinipersecute, pinapahirapan, pero dun sa panahon na yon, ang nakita pa rin ng mga taong nakapaligid sa kanya, yung kanyang mukha ay mukha na parang sa anghel. Wow! Sana ganun ang ating reaction sa mga responses natin, ano? Kaso minsan ay yung iba ay medyo may konting sigalot lang, munting ano lang, sa halip na mukhang anghel lang makita, parang tigre o leon na mukha ang nakikita. Di ba? Para bang ang liit-liit na bagay pinalalaki. Nasa halip na tayo ang kakitaan, mga mananampalataya, tayo yung dapat mahaba ang pasensya. Pero ito, Kristiyano, sinasabing Kristiyano, pero sa halip na mukhang anghel ang makita, mukhang leon, na galit na kulang na lang kainin yung kanyang kaaway. Makikita mo ba ang kaluwalhatian ng Diyos sa ganon? Hindi. Walang kaluwalhatian doon. Pero apagka ikaw nahihirapan, apagka ikaw dumadaan sa mabigat na problema, pero tinitingnan yung countenance mo, at ang nakikita pa rin ay calmness, nandun yung peace. Aba, yung mga tao nagtataka, ano ba itong mga taong ito? Ano ba meron sa mga taong ito? Why? Because they are seeing the glory of God in you. Kasi pwedeng ma-observe ang kaluwalhatian. At si Esteban, yun na nakita nila, the glory of God, ay naka Esteban na nung makita yung mukha niya, nagliliwanag na parang sa anghel. Andiyan po ba kayo? Sino po dito ang talagang sumasabi natin na ako, guilty ako dyan? Di ba marami sa atin? Mas madali tayong magalit kaysa magpasensya eh. Kaya hindi mukhang anghel ang nakikita sa atin. Yung iba nga natatakot na. Makita lang yung mukha natin. Wala pa tayong sinasabi, takot na. May mga bata na yung kanilang mga magulang ipapanakot. Sige, andyan si tito mo. Sige, nandyan si daddy mo. Pinapanakot ka. Bakit ka pinapanakot? Kasi hindi mukhang anghel. Di ba? Para matakot ka. Pag sinabi mong, ayan si mukhang anghel, hindi matatakot yung bata. And speaking of patungkol sa bata, naikwento ko na po ito sa inyo. At ako po'y guilty dito po sa number 3. Nandito po ako noon sa Riverbanks. At talagang yung panahon po na yon, dami ko po nang ginawa, exhausted, kulang ng tulog, pagod. Ngayon, si Days po ay nagyaya, nandito po kasi kami sa Marikina, nagyaya na magpunta ng Riverbanks, pero talagang pagod na ako. Kaya lang, siyempre bilang asawa po, nagyaya siya, so sinamahan ko po. Pero talagang ang reason ko lang po doon is samahan lang siya. Parang company lang talaga. Pagdating namin ng Riverbanks, sabi ko, sige, pumunta ka na sa dapat mong puntahan. Magpapalamig lang ako dito sa isang stall, isang tindahan ng sapatos. So, naghiwalay na po kami. Tapos, ako po, talagang lutang ang isip ko. Dahil talagang, di ba, minsan pag pagod ka, wala ka na masyadong iniintindi. Yung di mo na alam ang nangyayari sa paligid. Ngayon, pagpasok ko po doon sa isang shoe store, nakita ko po na mayroong mag-ina
nandun yung isang bata, siguro mga 2 to 3 years old na bata, kasama nung nanay. So nakatalikod sila, pumipili din, karay-karay nung nanay yung kanyang anak. Ako naman, pagpasok ko, na din ako doon, kaya maliit lang yung stall, hindi maiwasan na nung tumingin po yung bata, lumingon kasi siyempre bumukas yung pinto, tumingin. Tapos, napatin ako sa bata. Maya-maya po, umiyak, talagang atungal yung bata. Lakad pa din ako, pumipili ako. Maya-maya po lumapit sa akin yung nanay, inaaway na po. Nag-hysterical na po doon at kung ano daw po yung ginawa ko doon sa bata. At tatawag na po ng security ng riverbanks dahil nga pinaiyak ko daw yung kanyang anak. Alam niyo ba, yung paglutang ka, hindi ko sinasagot yung babae kasi alam ko wala akong ginawa. Parang wala akong lakas para i-depensa yung sarili ko ng panahon na yon. So, kung ano yung pinagsasasabi niya, talagang tatawag daw siya ng security at kung ano ganyan, papabarangay, madami na siya mga sinabi. Maya-maya po, doon sa ganung sitwasyon, may dumating na lalaki, nagbukas ng pinto, naku, asawa pala. Tapos, nung dumating po yung asawa, ayun na, tuloy pa rin, kinuwento niya, sinabi niya, ganyan. Tapos tinuturo ako na pinaiyak ko daw yung kanyang anak. So, dahil nga po halos lutang yung isip ko at parang wala akong lakas talaga para magdepensa. Nung dumating po yung asawa, ang asawa ang nilapitan ko. Kasi medyo cool yung asawa hindi rin nag-react doon sa asawang babae. Nausap ko po yung asawang lalaki at sabi ko sa kanya, Brad, kung ano yung sinasabi ng asawa mo, hindi totoo yun. Wala akong plano na saktan or paiyakin ng anak mo. Hindi ko alam kung bakit umiyak. Naglabas po agad ako ng ID ko bilang isang pastor. Ako'y pastor, pinakita ko. Kasi nga parang para sa akin, matapos na agad yun. Dahil wala talaga akong, yung parang pag-exhausted ka, katulad nung nangyari kay Elias. Diba, after ng pakikipaglaban niya doon kay Jezebel, sa mga propeta, pagod siya, parang gano'n, namahinga na siya. Parang gano'n talaga yung nararamdaman ko nung panahon na yon. At gusto ko lang matapos talaga yung usapan at sabi ko sa kanya, Brad, ako'y pastor, sa tingin mo, anong mapapala ko kung papayakin ko yung anak mo? Pinakita ko sa kanya yung ID at pagkatapos po, hinihintay ko na lang kung anong reaction niya, kung susuntukin ako o kung ano. Nakabasta lang ako dahil wala nga talagang medyo yung exhaustion ay nararamdaman ko. Alam niyo mabuti mabuti ang Panginoon dahil yung lalaki, hinila yung kanyang asawang babae at hinila yung kanyang anak. Halin na kayo, labas tayo dito. Ibig sabihin, kinonsider nung asawang lalaki na wala akong ginawang masama doon sa kanyang anak. Pero anong nakita ko doon? Ang nakita ko nga po doon is, sometimes, di natin alam, minsan sa sobrang pagod natin, minsan puyat, o kaya stress, o kaya may problema tayo, di natin napapansin, lumalabas sa countenance natin. Yung reaction ng mukha natin, hindi na pala natin control, pero iba na pala yung manifestation na nakikita. Kaya siguro ako, binalikan ko yon, sabi possible. Kasi nung dumating nga po ako, talagang nakatungo ng ganyan, pagbukas ng pinto, baka nakita niya yung nakasimangot. Siguro hindi niya nakita na nagulat yung bata, ano yun, parang ano. Kaya natakot siguro. Ako hindi ko na matandaan, pero sabi ko, yun lang naman, nagkatitigan lang kami. Ano yung nakita niya sa akin at ba't siya umiyak? So at nung makita ko nga po, possible na pwedeng mangyari sa atin yon. Na minsan, di natin yun napansin. I-deny man natin yung ating nararamdaman, hindi yan i-deny ng ating panglabas na anyo. Makikita pa rin sa mukha kung ano talaga yung tunay na tayo. Amen po ba? Pero kung yung tunay na tayo, ang taglay natin ay kaluwalhatian ng Panginoon, kahit pigain ka, kaluwalhatian pa rin ng Panginoon ang lalabas dyan. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, we are reflecting not our own glory, but the glory of God. At doon po sa ating mga problemang pinagdadaanan, is the glory of the Lord being seen in you. Minsan madali makita yung glory ng Lord sa panahon na tayo nasisiyahan. Pero kapag dumadaan na tayo sa mahirap, katulad din ba kayo ni Job na pwedeng masabi, the Lord giveth, the Lord taketh away. Purihin ng Panginoon. Nakapagpupuri pa rin ba tayo dun sa mahirap na panahon? O ang nakikita sa atin, parang
ang kalooban natin ay malayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Anumang sitwasyon, mga kapatid, pag ang glory ng Lord ang nasa buhay natin, nasa puso natin, kahit pisain tayo, kahit pigain tayo, ang makikita pa rin sa atin, kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya the more we look at the glory of God, ang makukuha natin ay kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian na yan, anuman ang sitwasyon, yan ang ilalabas natin. So napakahalaga to constantly gaze at the glory of God. To be transformed from glory to glory and to carry the image of the Lord in us. Hanggang maging katulad tayo ng Panginoon, hindi ito overnight. It takes consistency, it takes commitment, it takes dedication. Simula ng Panginoon sa kaluwalhatian, at habang patuloy tayong tumitingin sa Panginoon, He is changing us from glory to glory to glory. Kung ngayon medyo maikli pa yung pasensya natin, continue to look at our Lord. Napakahaba ng pasensya ng ating Panginoon. Kung ngayon, hirap ka pang magpatawad, look unto Jesus. Mapagpatawad ng ating Panginoon. And as we look unto Him, unti-unting nawawala yung totoong tayo at ang daladala na natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Reflect the radiant glory of the Lord. Because we are glorious, tayo ay tinawag ng Panginoon to be glorious. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us go to God in prayer. Our Heavenly Father, salamat nga po sa katotohanan that we are the radiant glory of the Lord. Kung paanong ang aming Panginoong Hesus, taglay niya ang iyong kaluwalhatian. He is the exact representation of your glory. Ganon din kami bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya. Sinabi mo po sa iyong salita, na habang tumitingin kami doon sa glory mirror, hindi yung sarili namin ang nakikita, kundi ang nakikita namin ay ang kaluwalhatian ng aming Panginoon. And the more we gaze upon that glory mirror, lalo na nakikita namin ang kaluwalhatian mo. At itong kaluwalhatian ito, ang patuloy at patuloy na nagbabago ng aming pagkatao. Mula sa kaluwalhatian, patungo sa higit pang kaluwalhatian, hanggang ang bawat isa sa amin ay maging mistulang kalarawan mo na. Alam namin, sa aming sarili, hindi po namin ito magagawa. Ngunit dahil naalis na ang talukbong sa sino mang nakipag-isa sa aming Panginoong Hesus, dahil dito wala na yung dati naming pagkatao, nagkaroon na kami ng transformed life. We have the new spirit. Binigyan mo din kami ng new heart. At itong bagong espiritu na to, ang nagbibigay sa amin ng bunga ng espiritu. Ano pat ang aming pamumuhay, nagmamanifest ng fruit of the Spirit. At itong fruit of the Spirit na to, ang tumutulong sa amin upang sa mga sitwasyon, maging troubles man, or hardships, o anumang difficulties ng aming mga buhay, tama ang magiging responses namin. Sapagkat kung ang iyong kaluwalhatian ang nasa amin, ang lalabas sa aming buhay ang iyong kaluwalhatian. Kung kami man ay pisain, pigain, kung ano ang nasa loob namin, katulad po ng ubas, habang pinipisa lalong lumalabas yung dalisay na katas, ganon din, O Diyos, ang aming alam. Sa buhay na ito, marami mga sitwasyon na parang kami ay prutas na kinakatas. We are being pressed. Pero dalangin po namin sa iyo, Diyos, na habang kami pinipisa, ang makita ay ang kaluwalhatian mo sa amin, upang yung mga tao na nakatingin sa aming pamumuhay, ang makita ay ang kaluwalhatian mo at hindi po yung matisod, dahil ang nakikita sa amin ay yung buhay na hindi kaaya-aya.
Kaya salamat, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin as a reflection of the radiance of God's glory. Salamat po. Amen.